Mapagpalayang umaga, tanghali, hapon at gabi saan man pong panig ng mundo. Welcome back po sa ating Chika-Chika with Tambakol. Ngayon pong ika-4 na episode natin, ang ating pong tatalakayin ay Senado noon versus Senado ngayon. Bago po tayo mag-umpisa, isang mas malaki pa sa akin shoutout sa mga magigiting at matitikas na mga security staff ng PLDT San Pablo. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating mga videos and content. Ingat po kayo lagi dyan. Kasama na po yung kapatid ko si Mark. At syempre kay Tita Mini sa patuloy niyang walang sawang pagsishare ng mga videos sa mga FB page groups. Salamat po sa inyong lahat. Kundi sa inyo, wala po tayo dito. Kaya please, like and share po para mas madami ang maabot ng mga mensahe ng ating mga contents. Umpisa na po natin. Senado noon versus Senado ngayon. Ating balikan ang Senado noon at paglimiin naman kung anong uri at kalidad ng Senado meron tayo ngayon. Senado noon. Those were the days kung saan ang Senate Hall ay puno ng mga mahuhusay na mambabatas, mga kapita-pitagan ng lipunan, mga kilalang personalidad na hinubog ng eksperyensya sa public service o yung iba naman ay sa public sector. Sika nga sila yung mga nagsunog ng kilay sa eskwelahan para likayin ang kanilang mga individual na talino at kaalaman. Meron tayo ng mga abogado, accountant, profesor, negosyante, at iba pa na ang tanging layunin ay maging bahagi ng Senado na ang pangunahing task, gawain, obligasyon ay gumawa ng mga batas para sa kapakinabangan ng nakararaming mamamayang Pilipino. Those were the days na ang mga nagbubungguan ng mga siko sa Senate Hall ay mga tipong Jokno. Si Senator Jokno po ay tatay na ngayon ay kilala natin na si Professor Chel Jokno. Meron po noong Senator Roy Rojas na tatay ni Mar Rojas, Ninoy Aquino, Turing Tolentino, Jovito Salonga, Mitra, Eva Estrada Calao, Pelaez, Recto at napakarami pang iba. Wala akong itulak kabigi nung panahon na yun. Sa kanilang mga kakayahan at kalidad bilang mga mambabatas. Problema, mga panahong bahagi na lamang sila ng lumipas. Mga panahon na sana, after ng ating episode ngayong gabi, ay makatulong sa ating mga mamamayan para sa ating gagawing panibagong pagpili at paghahalal ng mga susunod na senador sa next year midterm election. Karagdagang kaalaman po, si Senator Jokno na tatay ni Chel Jokno ay isang matapang, matalino, at ika nga ay dedikadong mambabatas na walang takot na hinarap at nilabanan noon ang diktatorya ni Marcos Sr. Kasama siyempre ng mga oposisyon noong time na sina Ninoy Aquino, Jovito Salonga at marami pang iba. At isa pang karagdagang kaalaman patungkol kay Senator Jokno na tatay ni Chel Jokno. Si Senator Chel Jokno po ay isang bar top-notcher noong time niya. And at the same time, CPA top-notcher. Ganun ang kalidad ng mga senadores na inihahalal natin ng mga panahon na yun. Ngayon, dito naman tayo. Himayin naman natin kung anong klase ba ng Senado meron tayo ngayon. Senado ngayon. Hindi naman lingid sa kaalaman at ating mga kamalayan kung anong uri ng Senado meron tayo ngayon. Anong uri ng Senado meron tayo ngayon. Sa nakaraang 38 taon, matapos bumagsak ang diktatoryang nagpasasa, nagpasarap at nagsamantala sa pwesto at kaban ng bayan. Anong uri ng senador meron tayo ngayon? At anong uri ng Senado meron tayo ngayon?
Yung unang batch ng Senado under the 1987 Constitution ay maganda pa ang quality. Ika nga kumbaga sa pabrika pasado sa quality control. After ng first batch, dito na nag-umpisa na itong mag-decline. At ito na nga, bukod sa hindi pasado sa quality control, talagang damage na ang kalidad ng ating Senado at ng mga nakaluklok ditong senadores. To sum it up, kung anong uri ng mga senador meron tayo. Meron tayong komedyante na dahil popular na isang TV host, the longest nga daw sila, ay naging senador. To the worst, naging Senate President pa. Ganun kasaklap. Ganun kadamage ang ating Senado. Merong mga action stars. Yun nga dalawa nakulong dahil sa pandarambong, dahil sa involvement sa PIDAP. Nakulong na, pero ibinalik pa natin noong 2019. Ibinalik natin sa Senado. Diyos ko po, Rode, ano ba yan? Yung isa, sinayawan lang tayo ng budots, ibinoto mo na. Kahit na ang pagkatao niya at kakayahan ay very questionable. Yung isa, si Sexy. Yung isa, recently, yung si Sexy, na-convict pa. Mayroon pang isa, yung pangatlo. Yung pangatlo, tahimik lang yun. Tahimik lang na nagbubutas ng silya sa Senado at kahit anong itanong mo sa kanya, ngiti lang ang isasagot sa iyo. Pero wag ka, lagi itong panalo. At recently nga, noong 2019, muling nakabalik sa Senado. Dahil ikaw ay fan ng Batang Quiapo. Ganun kataas ang basihan ng pagpili natin ngayon para maghalal ng mga senador. Meron dakilang alalay na sabi nga nila Cañas ay tagabili lang niya ng maruya nung kasagsagan ng tukhang sa Davao. Meron pa, yung partner ng tagabili ng maruya. Hindi mo alam kung paano ito nakapasa sa PMA, Philippine Military Academy. Dahil every time na binubukan niya ang bibig niya at nagsasalita siya, dahil ko pa ang nasa comedy bar. Kulang na lang, maihi ako sa katatawa sa mga litanya niya. Merong mag-iina na mula sa pamilyang mas lalong yumayaman dahil nakapwesto di lamang sa Senado, maging sa lokal na pamahalaan. Merong magkakapatid. Parehong nabibilang sa mga political dynasties sa Metro Manila ng kanilang mga bayan. At dahil in connection po dito sa na-mention kong political dynasties, ulitin ko lamang po in connection doon sa aking first episode, na ang political dynasties ang siyang ugat ng ating kahirapan at lugmok na korupsyon ng bayan. Tandaan po natin yan. Mayahalin tulad sa isang circus ang ating kasalukuyang Senado. Maitatanong mo minsan, paano ang isang ex-convict ay nahalal sa Senado? To the worst, nagtap pa. Hindi niya kasalanan yun, ha? Ang may kasalanan yung mga bumoto sa kanya. Sinong responsable? Sino pa? Di ba ka? Sinong responsable? Bakit meron tayong senador na tulad niya ngayon? Na tuwing haharap sa Senate hearing, pag hindi cellphone ang hawak, ay suklay para itama ang linya ng kanyang bigote. Number 1 defender pa ng puno ng isang kulto na iniimbestigahan ngayon sa kanyang mga sexual abuses sa mga kababaihan at batang babae na member daw ng kanyang kulto. Ganito ang uri at kalidad na mga inihalal natin sa nakaraang 38 taon matapos ipadlak at ikadena ng nooy diktador at mandarambong na si Marcos Sr. ang pinto ng Senado noong 1972.
Ilan sa kanila ay muling lalapit sa atin sa next year midterm election. Andyan yung babalina na dahil sa political ambitions niya ay piniling talikuran ng sariling kapatid, pinsan at hipag at sinubukang mamangka sa dalawang ilog. Nagpasasa din yan sa nakaw na yaman ng mahigit 2 dekada kasama ng kanyang buong pamilya. Political dynasties din yan. Sa norte, governor ang anak niya, mga board members sa mga kamag-anak, merong mayor, congressman yung pamangkin. Hay, Diyos ko po, Rude. Meron pang isa, yung Pia, nabibilang din sa political dynasty. 2 sila magkapatid ngayon sa Senado. Yung hipag niya, congresswoman sa kanilang lugar, at yung kapatid ay mayor. Diyos ko po, wala na bang iba? Hindi na lang masasabi mo lagi. Wala na bang iba? Ha? At tulad nga nabanggit ko kanina, yung dakilang alalay, tagabili daw ng Maruya ni Las Cañas, dakilang alalay ng pinaka-worst na naging Pangulo ng Pilipinas na inihalal. Inihalal nyo noong 2019. Dahil love na love nyo yung bastos, balahura, manyakis at inutil na si Tatay Digong. Kasama pa rin niya. Naihingi ng muli ng inyong boto. Kasama ng tagabili ng Maruya ni Las Cañas, yung Bopols na si Bato. At isa pa, yung sumayaw ng budots na ewan ko ba. Sinayawan na kayo, binoto nyo na. Kasama na rin yung Supremo sa Batang Quiapo na pangiti-ngiti lang sa Senado. Diyos ko po. Mame-mention na lang lagi yung Diyos ko po. Dahil talagang wala na bang iba? Di ba? Wala na bang iba? Marami pa magbabalik. Magbabalik din yung taga-Itbulaga na, ewan ko ba, kung maitatanong lang natin kay Pepsi Paloma kung karapat dapat nga ba ito sa Senado o hindi. Susubok din si Lacson na hindi mo mahagilap o mahagap kung kanino ba talaga itong taong ito. Ito pa masaklap. Sa mga recent surveys, lumalabas na posibleng magkaroon tayo for the first time in history. Trio. 3 brothers sa Senado. 3 tulpo. Yung nakaupo at yung 2 na yung isa ay nagtatap sa surveys at pang-5 yung isa. Diyos ko po, Rude, anyari na sa Senado. Wala na bang iba? Baka naman pwedeng sumubok naman tayo sa iba. Ika nga taas-taasan naman natin. Umpisahan nating taas-taasan ang criteria sa pagpili ng mga inihahalal na senadores. Senadores ng ating bayan. Marami po dyan. Maraming matatalino, bata, makadiyos, makabayan, tapat. At higit sa lahat po, hindi magnanakaw sa kaban ng bayan. Paalala lang po, dun sa marami nating kababayan na minsan talagang lumilis nga ang criteria sa paghahalal ng mga senador. Ang senador po, ang trabaho ay gumagawa ng mga batas para sa kabutihan nating mga mamamayang Pilipino. Other than that, wala na po. So kung meron po kayong ibang criteria patungkol sa pagpili, lihis na po yun, mga minamahal nating taga-subaybay. Naalala ko, sa pagbabalik tanaw, naalala ko noong 2019 kung paano nagbunyi, nagsaya yung mga zombies nang masiro yung 8 Diretso. Tapos, noong 2022, 2 years ago, pinagpatuloy pa rin nila. At kaya nga, eto tayo ngayon, meron tayong Robin sa Senado. Diyos ko po, Rode. Abay, gising-gising naman po, mga kababayan. Para man lamang po sa mga susunod na henerasyon, sa ating mga anak, sa ating mga apo, at susunod pang henerasyon. Huwag po nating kalimutan na ang ating pong bansa
ay ibinaon sa utang at baon sa utang dahil kay Rodrigo Roa Duterte. Nung pumasok po si Tatay Digong sa gobyerno noong 2016, ang utang po ng ating bansa ay kulang-kulang 6 na trilyong piso na inutang ng mga nakaraang presidente sa loob ng 100 taon. At from 2016 to 2022, ito po ay mahigit sa dinoble mahigit ni Duterte. From almost 6 trillion, naging almost 14 trillion po ito. Ganun po kalubog ang ating mga kababayan dahil kay Duterte, baon sa utang. Yung po mga kaapu-apuhan natin na ipapanganak pa ngayon, meron ng utang. Kasalanan ni Duterte. Kasalanan po ng gobyerno niya. Kasalanan nila. Lugmok sa utang. Ang bayan po natin ay lugmok din sa korupsyon at kahirapan. Na tulad na nabanggit ko sa first episode, ang pangunahing rason at dahilan dahil sa mga inihahalal natin mga political dynasty sa ating mga bayan-bayan. Yung mga mayor, vice mayor, konsihal, congressmen, mga board members, vice governor and governors. Yung mga pamilyang inihahalal natin sa ating mga bayan-bayan. Sila po ang ugat ng kahirapan. Sila ang hugat ng korupsyon. Dahil tulad na na-mention ko nung una, merong malaking tanong. Bakit hindi sila nagsasawa sa posisyon na kung saan hindi naman malaki ang kanilang kinikita or buwan ng sahod? Kapalit ng milyon-milyon na ginagastos nila tuwing panahon ng kampanya at halalan. Isip-isip mga kababayan. Kaya sa susunod na halalan, maging mas matalino po tayo. At itaas natin ang criteria sa pagpili ng mga susunod nating ihahalal sa midterm election. Ngayon, kung ikaw naman po, o ikaw nga, ay masaya naman at kontento sa kasalukuyang sitwasyon at komposisyon ng ating Senado, ng ating Kongreso. Aba, well and good for you. Ipagpatuloy mo yan, ate. So, muli po, ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong oras sa panonood ng ating content ngayong araw na ito. At tulad po na lagi kong pakiusap, please like and share po. At hanggang sa susunod, mula dito sa Tuscany, Italy, ang Chika Chika with Tambakol ay babalik sa susunod na episode. Ciao!